Sa bawat hibla ng buhay ay may kwentong hinabi ng panahon. Minsan marupok, madalas sinusubok, ngunit kailanman ay hindi tuluyang napuputol, sapagkat sa likod ng bawat punit may tapang na muling naghahabi. Sa bawat sugat, may pag-asang patuloy na umaagos. Ang hiblang ito ay ang binabalot sa diwang ayaw sumuko at pusong patuloy na lumalaban. Kapag naharap ka sa isang mapanghamong sitwasyon na halos nagpanipis ng pagkakataon mong mabuhay, paano ko pa kaya magpapakita ng tapang? Patuloy akong lumalaban dahil para sa akin, mas masakit yung hindi subukang mabuhay kaysa maramdaman muli yung kirot. Alam nyo, yung pagtibok na aking puso, meron akong dahilan na naririto. Para sa akin kasi, yung isang bagay na hindi mo inaasahan. Ayaw siya pumasok, tapos uuwi ng bahay. Kasi isang iglap, pwede siyang kunin sa amin ng bigla-bigla. In-expect ko, kasi kung sa ulo ang tama, baka hindi niya ako makilala. Pero, masalamat ako kasi, noong time na tinanong ko siya kung kilala niya ako, sabi niya oo. Iyak na lang ako naiyak sa ICU kasi hindi ko inaasahan na sa pangyayaring yun ay maalala niya pa kami. Sa bawat tunos, nananatili siyang masiyahin at matatag. Sa bawat dilim, siya mismo ang nagiging liwanag. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating, pinipili niyang maging hiblang patuloy na kumakapit, hindi napuputol at lalong pinatibay ng mga sugat. Ganyan siya inilalarawan ng marami. Si Charles Eugene I. Evangelista, isang mag-aaral ng Managpik National High School na may pusong hindi basta sumusuko. Para kay Charles, ang hamon ng buhay ay hindi kailanman hadlang, kundi apoy na patuloy na nagpapanday sa kanyang tapang, pag-asa at pangarap. Noong time kasi na nangyari yun, galing kasi siya ng school, umuwi siya ng bahay, tapos yung aking biyanan kasi nagpapabili sana yun. Sabi niya, mami ako na lang bibili. Kamusta na pa ng iyong bagong car? Ako, hindi ko naman magamit at wala namang gasolina. Eh Lola, ako na lang po kaya ang bumili ng gasolina diyan sa labas. Siya, sige, bibigyan na lang kita ng pambili. Ano pambili ng gasolina? Ang suklay iyo na. Ako'y bibili ng gasolina, di na sa gasolinahan. Dilibang pa ako ng kalsada. Si Charles, kita ko dadating. Pagdating niya din papasok pala siya sa gasolina, matulin na dating ng kanyang kasalubong na motor, kaya siya nabangga. Si Charles ay din bumagsak sa tabi ng kalsada. At yun namang isa, ay doon sa dulo ng pader. Ang dalawa parehong walang malay. Yung isa naroon sa dulo, isa naroon sa tabi ng kalsada. Bago mamaya dumating na si Kapitan Jimmy Soriano at ikinarga yung dalawa papunta sa ospital. Si Charles naririto sa tapat na ito. Yung mga motor, patating. Kaya lang, yung motor din dumaan. Kaya si Charles, nasabita yung manubila, pagkasabit sa kanya, ay yung bike ay pumunta din Nahila. Ay di, doon siya bumagsak sa tabingon. Wala siyang malay. At yung isa naman, naruro sa dulong yun. Doon sa dulo ng pader. Wala ding malay yung isa. Sabi ng doktor, sa sobrang lakas ng impact, ay nagka-blood-clot ang ulo niya. Araw-araw may gulong na umiiko, subalit may buhay din humihinto. Mula sa makipot na kalsada ng barangay hanggang sa malawak na highway ng bansa. Iisang tunog lang ang naiwan ng banggaan.
ang sigaw ng kababayaan at katahimikan ng mga naapektuhan. Ang ating peace and order ay laging ready at may tao tayo lagi dyan sa National High School ang Barangay Manapi, then elementary at national, ay laging nakatutok yung ating mga barangay police diyan. Morning, in afternoon ay nadalian sila. Simula nung nandyan ako at yan ang aking tinututukan, especially ang kabataan sa nalalayong programa ng ating pamahalaan. Hindi man masasabing malala, may nangyayari. At yan ay aming napapalitan at susukol namin yung mga bagay na yun. So yung mga ganong laganap na problema ng kabataan natin ay sinisikap natin ma-hold dito. Patuloy siyang nagsikap para ipagpatuloy ang kanyang pangarap at kapag tapos pag-aaral. Alam kong sa kabila ng kanyang nararamdaman, nakita ko na kaya niya pa rin sumabay sa kanyang mga klase. Si Charles, active na bata yan. Masipag, mahusay, tsaka curious sa mga bagay-bagay. Lalo na sa subject ko na math, kapag talaga may gustong malaman yan, magtatanong at magtatanong yan hanggang malaman niya yung gusto niyang matutunan. After nung aksidente, noong bago pa lang siya gumagaling, may kita mo yung pagbabago. Medyo tumamlay siya dahil sa iniinda niyang sakit. Pero after ilang days, hindi mo na siya makikitaan ng may nararamdamang sakit. Palaging may husay at lakas ng loob sa mga bagay na ginagawa niya. Ano ang hulugan ng courage? Sige, Charles. Para po sa akin, ang salitang courage po ay ang ating tapang at lakas ng loob sa kabila ng hirap na nararanasan sa ating buhay. Imbis po na tayo ay sumuko, mas pinipili po natin mas lumaban upang makamit natin ang mga ninanais natin sa buhay. Sa bawat unos, nananatili siyang nakatindig, tulad ng sinulid na kahit manipis, ay kayang magtagpi ng mga punit ng bukas. Ang kanyang ngiti ay parang liwanag na dumadaloy sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Patunay na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magpatuloy kahit ang tanging sandigan mo na lang ay pag-asa. Si Charles ang patunay na sa mundong puno ng pag-aalinlangan, may mga kabataang ang bawat hakbang ay karugtong ng hibla. Hiblang matibay, makulay, at buhay. Hindi madali ang mabuhay sa pagitan ng takot at pag-asa. Dahil para kang naglalakad sa isang lubid, isang manipis na lubid sa gitna ng dilim, na tanging puso mo lang yung nagiging liwanag mo tungo dun sa landas kung saan ka dapat mabuhay. Napapagod din ako mabuhay, pero alam mo kung alin yung mas nakakapagod. Yung isipin na sinuko mo yung laban. Kaya kahit nanginginig na yung katawan ko, mas pinipili ko pa rin tumindig. Dahil ayokong isipin na natalo ako ng takot. Ang tapang para sa akin, yun yung katatagan, yun yung kakayahan mong harapin, pagtagumpayan at ngitian yung mundo kahit hindi mo na ito nakikita. Bagamat madilim na yung mundo para sa akin, meron pa rin namang isang pinagmumulan ng liwanag ang aking buhay. Dito yun sa puso ko.